Well, ngayon amigo ay ating pag-uusapan ang patungkol sa bagong pandaigdigang currency na binubuo ngayon ng malaking bansa sa ating mundo na sinasabing ang bagong pera o manong ito ang magpapabagsak sa dolyar ng Estados Unidos at maging sa bansa nito mismo. Ang bagong pera ding ito ang magiging bagong reserve currency na papalit sa US dollar na siya na rin gagamitin para sa mga transaksyon at internasyonal na pakikipagkalakalan ng bawat bansa sa buong mundo. Inaasahan din na kapag nangyari ito ay isa ang ating bansa sa makakabenepisyo nito dahil bukod sa magbabalik tayo sa gold standard ay makakalaya na rin ang ating ekonomiya sa pananakal ng bansang Amerika gamit ang sarili nilang pera. Ano ba ang bagong pandaigdigang currency na ito? At sino-sino ba ang bumuo ng bagong perang ito? Yan ay ating alamin. Ngunit bago tayo magpatuloy amigo, ay maaari bang pakisubscribe ng ating channel dahil marami ka pang dapat na malaman sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. Ang dolyar ng bansang Amerika ay malapit nang matatapos at ito ay mangyayari na sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil sa ang ilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay bumuo ng isang alyansa na may layuning mukasan ang paghahari ng US dollar at posibleng alisin ng mga taga-kanluran mula sa tuktok ng food chain. Upang gawin ito, ang ilang mga pinuno ng mundo ay nagpaplano na lumikha ng isang bagong anyo ng pera, isang balangkas na kinabibilangan ni na Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping, pati na rin ang mga pinuno ng Brazil at India na sina Narendra Modi at Jair Bolsonaro. Ang bagong pera na ito ay malapit nang maging seryosong banta sa US dollar at malamang na maging pinakamakapangyarihang anyo ng pera sa planeta. Ito ay isang napakalaking balitang maring magpabago magpakailanman sa paraan ng ating pangalakal sa buong mundo. At para ipaliwanag ito, kailangan ko munang ipaliwanag kung sino mga kasalukuyang may hawak ng pinakamakapangyarihang pera sa mundo. Malamang ay narinig mo na dati ang G7. Ito ay isang partnership ng ilan sa pinakamakapangyarihang ekonomiya sa mundo, kasama ang US, UK, Canada, Japan, at European Union. Ito ay dating tinatawag na G8 kung saan ang Russia ay dating miyembro. Ngunit bumalik ito sa tawag na G7 noong 2014 matapos masuspende ang membership ang Russia kasunod ng pagsasanib ng Crimea. Ang pangunahing dahilan kung bakit umiiral ang G7 ay upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanluran sa pandaigdigang food chain sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayang pampolitika at pangekonomiya sa pagitan ng mga miyembrong bansa. Ngunit upang makatulong din na matiyak na ang kanilang pera ay mananatiling pinakamakapangyarihan sa planeta ng 6 na pinakamakapangyarihang kalakalan. Sa mga pera sa mundo, 5 sa mga iyon ay mga pera ng bansa ng G7 na may napakalaking value ng US dollar na nakaupo sa tuktok ng pile. Sa madaling salita, ang G7 ay nais na ang US dollar ay manatiling pinakamakapangyarihang pera sa planeta. Dahil kung ang US dollar ay nanatili sa itaas, nakakatulong itong panatilihin ang iba pang mga pera ng G7 doon. Pati na rin ang pagpapanatili sa pangingibabaw ng kapangyarihan ng mga taga-kanluran. Ang pananakal ng G7 sa kalagayang pang-ekonomiya ng ating mundo ay maaaring magbago at may kinalaman ito sa mga BRICS. Hindi ang mga ganitong uri ng BRICS na ginagamit sa construction. Ngunit ang BRICS na ito ay kumakatawan sa Brazil, Russia, India, China at South Africa at karaniwang kakompetensya sa G7 na binubuo ng mga pinakamalaking umunlad na ekonomiya sa mundo ng paisa-isa. Ang mga bansang bumubuo ng mga BRICS ay hindi gaanong banta sa kanluran. Ngunit kung magkakasama ito ay ibang-iba na ang kwento ngayon. Ang mga bansang BRICS ay nagkakaloob ng higit sa 40% ng populasyon ng mundo at 31.5% ng kabuang GDP ng planeta. Ngunit pagsapit ng 2030, 8 taon na lang ang layo ng IMF, ay tinatansya na mga bansang BRICS ay sama-samang sasagutin para sa kalahati ng GDP ng mundo. Ang mga bagong bansa ay maaari ring sumali sa alyansa. Kamakailan ay formal na nag-apply ang Argentina na sumali sa BRICS. Iminumungkahi ng mga ulat na maaaring ganoon din ang ginagawa ng Iran at Egypt. Ang Saudi Arabia at Turkey ay naliligaw din sa membership na ito upang pagsama-samahin ang mga kapangyarihan nito sa pamamagitan ng BRICS. Ang dominasyon ay nagdudulot ng seryosong banta sa pangingibabaw ng mga taga-kanluran at tila alam na nila ito at ang pinakauna nilang target na take out ay ang US dollar. Taon-taon ay nagdaraos ng taonang pagpupulo ang mga BRICS
para talakayin ang kinabukasan ng collaborative partnership. Sa ika-14 na taon ng pagpupulong noong Hunyo ngayong taon, naghulog si BRICS ng isang bombang binansyal na maaaring magsir sa kapalaran ng US dollar. At ang balita ay inihatid mismo ni Vladimir Putin. Inihayag ni Putin na mga plano ni BRICS na lumikha na isang bagong pandaigdigang reserbang pera ay isang anyo na magiging pamantayan sa Brazil, Russia, India, China at South Africa, pati na rin sa iba pang mga bansa na maaaring maging bahagi ng alyansa. At upang mangyari ito ay kailangan muna nitong papagsakin ang US dollar mula sa nangungunang pwesto. Sa ngayon, ang US dollar ay tinuturing na reserbang pera sa mundo. Ibig sabihin ay ginagamit ito para sa karamihan ng kalakalan sa mundo. Ngayon, humigit kumulang 40% ng lahat ng international na kalakalan ay isinasagawa sa US dollar at halos lahat ng pagbili at pagbibenta ng krudo ay ginawa sa pera na ito. Nangangahulugan ito ng lahat ng mga bansa sa mundo ay dapat bumili at humawak ng US dollar. Ang Estados Unidos ay ang tanging bansa na maaaring kontrolin ang pag-imprenta ng pera. Ibig sabihin, kung ang US ay kailangan bumili na higit pa mga kalakal mula sa ibang bansa, ay maaari lamang itong mag-print ng mas maraming pera at epektibong i-export ang inflation nito sa ibang bahagi ng mundo mula noong magkaroon ng kasunduan ng Bretton Woods noong 1944. Ito ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na mayroon ang US sa buong mundo na pumipilit sa lahat. Ngunit kung mawala ang US dollar sa katayuan ng reserbang pera na ito, ay maaaring mapahamak ang bansa. Ito ang resulta na aktibong sinusubukan makamit ng BRICS. Kaya paano eksaktong gagana itong bagong pera na nilikha ng BRICS? Well, sa sandaling inilunsad ito at halimbawa ito ay gagana, tatawagin natin itong bagong pera na BRICS Box. Ayon sa anunsyo ni Putin, ang bagong currency ay magiging parang basket na naglalaman ng halaga ng 5 BRICS nation currencies na ginagawa itong semi-decentralized na mas matatag kaysa sa US dollar. At para bigyan ng currency ng higit pang kapangyarihan, posibleng mga BRICS Box ay maaari ding suportado ng ginto mula noong unang pagpupulong ng mga BRICS. Ang mga unang bansa ng BRICS ay bumibili ng ginto na parang baliw na tumataas ang kanilang supply ng ilang libo bawat taon. At hindi pa kasama dito ang kamakailang pagtuklas ng hanggang 12 trilyong halaga ng ginto sa Uganda. Sa madaling salita, ay mas marami na ginto kaysa sa pinagsamang kabuang supply ng mundo ngayon. Ang mga bagong deposito na halos eksklusibong magiging minahan ng China sa unang pagkakataon. Sa kalahating siglo, maaari na tayo magkaroon muli ng pera na sinusuportahan ng ginto na gagawin itong pinakamahalagang pera sa mundo. Ngayon ang United States ay malamang na umiiwas at gumagawa na ng paraan upang pigilan ang ideya ng BRICS na gustong lumikha ng sarili nitong pera. Partikular na kung ang pera na ito ay sinusuportahan ng ginto. Dahil ito ay nangangahulugan na napakasamang balita para sa pangontrol ng kanluran sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit sa kabilang panig ng barya, ito ay nangangahulugan na napakagandang balita para sa ekonomiya ng mga bansang BRICS. Kung ang isang BRICS currency ay nilikha, ito ay magbibigay sa 5 bansa na isang mas mahusay na pagkakahawak sa pa-ekonomiyang inaharap. Mas makokontrol nila ang pandaigdigang kalakalan at hindi kailangang bilhin o hawakan ng US dollars. Ang mga ekonomiya ng mga bansang BRICS ay hindi na rin madaling manipulahin ng gobyerno ng US. At ang US ay hindi na magkaroon ng anumang kapangyarihan sa kanilang pera. At bibigyan din ang mga bansa ng BRICS ng halos walang kapares na antas ng katatagan ng ekonomiya. Halimbawa, kung ang ekonomiya ng United States ay bumagsak, ang US dollar din ay hihina. Ngunit sa pinagsamang 5 bansa ay hindi ito mangyayari sa isang BRICS currency. Halimbawa, kung ang ekonomiya ng Brazil ay bababa, ay maaari pa ring umasa sa katatagan ng 4 na iba pa. Ito ay maaaring gumawa ng isang BRICS na pera na mas matatag kaysa sa US dollar. Na nangangahulugan na ito ay magiging mas kakitakit para sa ibang mga bansa na makikipagkalakalan dito. Ang maikling kwento ng isang BRICS na pera ay madaling mangibabaw sa US dollar at ito ay napakalaking balita. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon ng kapangyarihan ng pera ng kanluran na nabantaan. Malamang ay gagawa ang mga bansang kanluran ng paraan upang pigilan ang umusbong ng bagong currency na ito. Katulad na lang noong ika-19 ng Marso ng taong 2011, ang isang koalisyon na pinamumunuan ng NATO ay nagsagawa ng interbensyon sa bansa ng Libya. Ang puwersa ay binubuo ng ilang mga bansa, ngunit pangunahin ng pinamumunuan ng France at US. Ayon sa UN Security Council, ang misyon ay isang humanitarian na disenyo upang maiwasan ang isa pang digmaang sibil na sumiklab sa Libya at upang mukasan ang sinasabing krimen. Amigo, anong masasabi mo sa bagong currency na ito na binubuo ngayon sa ating mundo?
Saan ka ba napapalitan ng US dollar? Well, comment down your opinion para mapag-usapan natin ang iyong reaksyon patungkol dito.